tonight's discussion, kaabang-abang ating mapapakinggan sa gabing ito. It's about the Great Tribulation. May idea ka ba kapatid kung ano ang Great Tribulation? So fasten your seatbelt and let's listen for tonight regarding the Great Tribulation to be discussed by our tatay, Bishop Ernesto Domingo. Good evening po, Bishop. Hi, thank you, Joanne. Thank you for a beautiful MC. So, salamat sa Panginoon. At salamat din sa mga taga Bicol, sa pangunan ni Noemi, at yung ating worship leader. So, yung papangalan nun, si Sister... Ate Jonasel po. Ha? Jonasel. Thank you, Noemi. So, tsaka sa kanyang mga kasama. Si Grace ba isa? Tsaka anak ni Bashin yung isa, no? Si Shield po yun. Si Shield ba yun? Apo. Tsaka si anak ni Bashin. Apo, si Abigail po. Abigail, dati batang-bata pa yan. So, salamat na sa iyong, sa iyong company. At purina pa. Welcome ang mga taga Buknod, binabati ko rin. Maging ang ating nagdiriwang lagi, linggo-linggo ang ating tawag ito, Cebu, Pangulo pa si June at Teresa. At yan siya, pasipag na magkakapatid. Si Noemi at si Hannah times 3. At saka yung kanilang apo, yung kanilang pamangkin. So salamat sa Panginoon at sa masipag natin si Abigail Perez, Abigail Tarastas, yan, mga tao. Salamat din sa ating walang kapagod-pagod ng mga nganta, ng ating opening song, sina panguna ni Sister Ayn, si Sherwin, si Jana, si Syra. Okay, yung mga awit natin. Putin lahat, available sila lagi every Tuesday. Kasi nakabidyo. So, salamat sa Panginoon. Meron ba tayong idea, sabi nga ni Joanne, meron ba tayong idea about Great Tribulation? Pag sinabing great, takila. Kaya lang, kabaga-baga naman. This is the worst thing. Ito yung ayaw nating mangyari at gusto natin na escape tayo. And may verse naman sa Bible, we are not intended for wrath of God. Hindi tayo inilaan sa puot ng Diyos. No? At sana matupad yan. Nawa. So, pag natupad yan, pre-trib ba tawag doon? Pre-tribulation. The rapture took place before the Great Tribulation. At sa Great Tribulation, nahahati sa dalawa. Wrath of God, wrath of the Antichrist, o ng Antikristo sa mga tao na kailangan ng kanya. Yung ayaw magpapatatak, puputulan niya ng ulo. Nakapinda yung ating request kami ni Sheila. So dapat tayo ay laging handa, no? Pag-aralan natin ito. At kunin natin yung pinaka-the best na pakikinig. Mga Facebook viewers natin, please join us at pakishare lang yung link para makasama po sila. Patingin mo natin, no? Ayan na, si Noemi, si Brother Jordan Perez, yan. Si Joanna Perez, ang lola niya, si Sister Teresita. Yan, sino pa nga sa ating background. Glenda Marti and the company. Sister B. Balbanita, you are very much welcome. Yan, si Hannah Shield. Hannah, how are you na? Okay, who else? And Jomar, ang pinaka-unang-una sa lahat. No? Kaya, bless you, Jomar. Yeah, ayan, si Glenda. Ito ang kanyang mukha. So, mga Facebook viewers and listeners, so, come and join us. No, ipag-share lang para iba ay makilabang. Okay, sige. Buksan ko sa ating Apocalypse. Ito muna ako na lang magbabasa. Tapos uubisa natin sa Revelation 6:5, yung the black horse. Now, allow me to read first from the book of Revelation, chapter 1, verse 9. Now, this is the testimony of John the Beloved, anak ni Virgin Mary. Okay? Yan si Juan. Ako si Juan na inyong kapatid
at inyong kalamay sa kapighatian. At sa kaharian at sa pagtitiis kay Jesus na nasa pulo na tinatawag na Patmos. Itinapon siya sa Patmos of Island. For the reason, God will use him to write this book of Revelation, or yung kapahayagan, pagpahayag, or Apocalypse. So, the Bible said he was thrown at Patmos, the island of Patmos. No? Yan sabi ng verse 9. So, he was in the island called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. That's the reason why. Kaya minsan, may mga panahon na itinatapon tayo, pero pag hindi mo inunawa, kala mo talo eh. Pero panalo eh. Diba, itinapon siya. Nag-iisa yata siya sa island of Patmos eh. And merong dahilan. Lahat ng bagay, pinapaintulot ng Diyos. May dahilan. So, para, biro mo siya pala yung naka-assign para magsulat ng Revelation. At kinuha siya in the Spirit at siya nagpatotoo. Verse 10, ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon. Narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na natulad ng isang pakaka. Para daw isang trumpet. Siya nakarinig eh. No? Yung boom, pero nagsasalita. Sila Pedro, kulog. Sabi, kulog. Sabi ni Jesus, hindi. Sabi ni Jesus, natinig ng Ama. Okay? Verse 11 na nagsabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Kung tatagalogin natin ito, no? Ipadala mo sa Bangkol, Baknot, sa Napico, sa Buson, sa Minahan, ipadala mo sa Laguna, ipadala mo sa Baytown, sa Watermark, sa Cainta, ipadala mo sa saan ba? Sa Tagpos, ipadala mo sa Alas-Asin, no? Ganun eh, ipadala mo sa kanila. So ito ay totoo. Ngayon, nakarating sa atin. So ito ay totoo at nakita ni John ang mga pangyayari. Tingnan natin itong nakita ni John. So we studied already about the white horse. It refers to the reigning of the Antichrist, yung paghahari ng Kristo. The second one is the red horse. That's a picture of war, blood. And then the third horse is black. This is the effect of war, famine. Now, dito tayo mag-usap. Revelation 6:5. Tignan natin kung gaano katindi itong famine ito. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. And I beheld a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts, says, a measure of wheat for a penny, a thin measure of barley for a penny, and see that thou hurt not the oil and in wine. Now, tignan natin kung ano ibig sabihin nito. Welcome, Vikiana. So, ano ibig sabihin nito ngayon? So, sabi ng Bible, a measure of wheat for a penny, a thin measure of barley for a penny. So, during the time, kung titignan natin si Jesus, nag-offer siya isang denaryo. 1 day's salary, isang denaryo. Yon ang bayad. So, kanina, bumibili ko ng kamatis. Magkano kamatis? 90 pesos ang kilo. Sabi nga, tumaas na nga. Sabi ko, baba na nga eh. Ang nakalagay niya, 91 eh. Binibiro ko. Tapos, sabi ko, alam mo ba, mas mabuting mahal na may nabibili. Kaysa mura, wala kang mabili. Kaya, imbis na ang sahog na gagamitin sa ginisa kanina ay 4 na kamatis. Sabi ko, 2 kamatis na lang. 2 kamatis. Kaya mga ganun eh. Now, do you know that a penny is a 1 day's salary?
for a man the whole day, 1 day salary. So what it means, kung ang salary natin ngayon ay 500, 700, or 800 pesos, o 1,000 pesos. In other words, yung tinapay na bibilin mo, isang tasty, yung tinatawag na, ano ba yun, Pinoy tasty, pinakamababa, hindi ito gardenia, hindi ito, ano ba isang, hindi siya lang mamahalin. No? Ito ay pinakamurang tinapay. Kung magkano ang salary ngayon, gano'n ang bibilin, gano'n ang bayad ko. Halimbawa, ang salary is 500. Pagbilan niya, yung pinakamababang klaseng tinapay na tasty. Magkano po? 500. Gano'n matindi. Alos, wala ka pong mabili. Gano'n, no? Ibig sabihin, yung papalitan mo ito ng isang mamahalin bagay para makuha mo isang bagay. Doon sa awit niya, doon sa rapture eh. Sabi na, alam niyo awit ng rapture. A piece of bread could buy a bag of gold. Yung sabi, kapirasong tinapay mabibili mo ng malaking halaga. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. Life was filled with guns and war. And everyone trampled on the floor. I wish we'd all been ready. So yung taghirap na ito na makikita natin sa tribulation, na dito palitan halos hindi mo na nga magamit yung pambili. Magkatrabaho ko, kakain ako. Pakainin mo lang ako. Pag ito ang naranasan at hindi pa nag-rapture, although we know that we are already provided by God everything that we need for this life. Pero kawawa, paano yung mga pag-anak, kaibigan natin na wala talaga silang Kristo? Wala silang Panginoon. Paano sila makaka-survive? Siyempre, kanya-kanyang tawag sa Diyos. Okay? So, kanya-kanya din Holy Spirit. Lahat tayo may Holy Spirit. Yung born again, paano walang born again? Hindi born again. So, kanino-kanino siya tatawag. So, ganito kahirap. No? The black horse is a picture of famine. Bakit famine? Pag nagdigmaan, kahit tila lang ng digmaan, kahit mild lang, hindi na makapag-deliver ang mga barko ng diesel, mga langis. Paano ngayon maibababa ang gulay from Bontoc, from Baguio, going to dyan sa Balintawak, punta ng Divisoria. From Divisoria, Balintawak, pupunta ng Rizal, di ba? Yung mga sa inyong mga liblib, no? Sa Bicol, paano nila mag-deliver? O di mabubulok, di hindi na sila magtatanim. So, ganun katindi, no? Yung panahon na ito. Kumbaga, sabi nga kung titignan niyo yung image, from gold to silver to bronze to iron to putik, Antichrist yun. So, ang paghahari ng tao sa mundo, mula sa gold, pabulok ng pabulok, pahina ng pahina. Okay? So, ito, huli-huli ito. No, ito yung maranasan ng tao na ayaw nating maranasan. Ganito katindi. Baka isang pandesal na 500. Kung, siyempre, electronic cash. Ano pa yan? Hindi lalong wala na. Kukunin mo yung Rolex mo, ako ni tayo, ito isang pandesal, ito Rolex ko. Wala na rin kwenta yung mga yun. O sa yung title ko, ito, halos hindi ako nag-a-attend ng church. Mapil ko lang ito lupa na ito. Yan. Ganyan. So, it's very difficult how to live on that day. If you are a Christian at naiwan ka, paano gawin mo? Kung marami pa Krisyano, okay pa yun. Kasi we are guided by the Lord Pero mabigat yan, baka nag-rapture na, tapos papasok pa lang yan. Baka mamaya mag-rapture na. No one knows. Now, let's look at verse 7. Siyempre, pagkatagutom, ano effect niya tagutom na yan? Pagpapatayan ng tao, kahit walang gera, magpapatayan. Looting, papasukin ng mga bodega, pure gold.
No, pati bahay, hindi rin pinul. Pagka nalamang ang bahay na, hindi lumalabas. Mukhang may kinakain niya na. Pare, pasukin natin. O, di magpapatay yan. Yung nasa loob, gagawa ng paraan yun para hindi mo makuha. Verse 7. And when he had opened the fourth seal, natin, 7 seal ito ha. 7 seal, 7 trumpet, at 7 bowl. Okay? 7 tatak, 7 trompeta, yan yung mga mangyayari. 21 lahat ito eh. At 7 mangkok. Yung pot na nandiyo siya ng matindi, pinakauli. And I heard a voice of the fourth beast say, Come and see. And I looked, and behold, a pale, maputla, a pale horse, and his name that sat on him was Death. Humaharvest, ang daming namamatay. And he followed with him, and the power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword. It means war. Imagine fourth part of the earth. That's okay. To kill with sword, and with hunger, and with death. Okay, kung ang population natin, 12 billion all over the world. I-divide mo yung 12 billion sa 4. So, 3 billion patay. Dito pa lang sa tinatawag natin na port, no? Seal. Yan na. Dahil mo, 3 billion agad. Lalos. Kasi merong, sabi niya, no? And the fourth part of the earth to kill with sword. Sword, it means war. Okay. Yan ay, labanan yan eh. No? Pag sinabing sword, no, labanan, more or less, gera yan, katayan. And nagkakagutom pa with hunger. And with death. With the beasts of the earth. Ayan. So, paano ngayon, no? So, unti-unti, paparusahan ng Panginoon, iaraw ng Diyos na mangyari yan. Diyan tayo nililibre ng Panginoon. Yan ang sabi ng Thessalonica. Hindi tayo nilaan sa puot, na kundi tayo ay sa kapayapaan ng Panginoon. Kaya we are saved. Kaya dito pa lamang, pakita nyo na magkakamatay. Yung plano ng Antichrist, yung depopulation plan, magkagawa niya konti, pero ito matindi. And God allowed this happen. At dahil sa matikas ako. Kaya nga sabi ng Bible, magkakaroon ng isang matinding kapigitian na hindi pa nararanasan mula ng langit at lupa, at hindi pa nangyayari. Dito, siyempre, sa panahon natin, naranasan namin yung kapanahon ni Marcos, nagkaroon kami ng taggutom nun eh. Pumipila ang mga tao. Noong araw, ang sukatan, ang kahirapan, bigas. Ngayon, langis eh. Pagka nagka-problema lang, noong araw, bigas. No, pipila kami, panahon ni Marcos, bata pa kami, umuulan, nakapila kami. Pero mo, bibili ka ng gas, nakapila ka, haba-haba ng pila. Bibili ka ng bigas. Diba? Kaya nagkaroon ng Notre-Ban, tulong ng Amerikano sa atin. Yung Notre-Ban na yan, masarap yung tinapay na yan. Parang puro gatas yung tinapay na yan. Napakasarap talaga. Kahit ilang kainin mo, wala pa naman. Kaya tapos pipila kami ng bigas. Mabaho pa yung bigas. Pag wala ng bigas, ang pinipila mo, mais. Lulutuin mo yung mais, gagawin mo sinayin. Pag kinakain mo na yun, kala mo pinakamot yung lalamunan mo. Naranasan natin yan. Yung parang tayo, mga bata pa kami nun, alam yata Sister Baby, mga may edad sa atin. So, ganun katindi. Ito, magtatago ka rito, may patayan eh. Okay? At maraming tao dito, meron sinasabi si Brother Robin, ipapakita ko rito sa susunod natin pagkikita, no? Na yung sinasabi siya, yung mga tao na ligtas sa tribulation na nakasama sa millennial reign of Christ, wala silang tatak pero nakapagtago sila. Ipapakita ko sa inyo sa susunod yung video na yun kung paano sila nakapagtago.
Na-save sila eh. Papakita ko sa inyo. So, ito yung magaganap sa ating Great Tribulation. Paano ka makakatakas yan? Okay? Pero mo, ang tanong mo lang, bahay mo. Yung iba nga dyan, ay talagang uwi ng probinsya. Paano kung makakauwi kung wala ka naman sasakyan? O hindi dadaanan mo lahat ng may hirap na daan. Tandaan niyo yung mga yung mga lumpo from Pangasinan. Diba? Uuwi sila ng Kainta. Ilang araw sila naglalakbay. Ano yan, yung tawag doon? Yung ginagala ng lumpo. Wheelchair, no? Pa-wheelchair. Layo. Pero mabuti pa yun. At least, televised pa sila. Pero ito, hirap dito. At ang lakad mo nito, ating gabi, patago-tago ka pa. Kasi baka makita ka ng mga militar. I-snipe ka. Kapag ginamit ng gobyerno militar, wala tayong magawa. Pero mas matindi ang Panginoon. Pwede niya tayong itago. Kaya lagi tayong manalig sa Panginoon. Yan ang pinaka-best na gagawin ng isang mananampalataya. Ano ba nakita ni John the Baptist? So nakita niya yan. There will be a great death, no? Great famine. Nakita niya yan. Nakita niya yan. So hindi na ito kailangan mo si Nostradamus. Ipinakita na ng Panginoon John the Beloved at nakita niya at namangha din siya dyan, natakot din siya dyan, malamang. Now, let's look in verse 9. Ito. Next, verse 9. Puntaan natin si verse 9. Chapter 6. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar of the souls of them that were slain for the word of God. Maraming pinatay because of the word and for the testimony which they held. Right? Di ba? Now, this is church history. Kasama na rin si Pablo eh. Nato sa mga mula noon hanggang sa church history, when the church walked into the dark world, ay talagang halos patayin yung church, halos tigilan yung kasaysayan ng Iglesia ng Panginoon. Now, this is the fifth seal. So, more or less, iba rin ito nagagalata noon. Hindi na interpretasyon eh. Ito yung nagagalata noon sa panahon na yun. And then, John the Beloved says, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, does that not judge and avenge our blood on them that dwell on earth? Hanggang kailan, Panginoon, kami ipakikipaglaban, igaganti? How long? Naalala ko yung mga testimony, yung lalo na yung mga missionary. Di ba may mga missionaries sa atin? Kinukwento ng mga missionaries. Some of our missionaries, meron akong pinanood sa airplane naman. Pumunta siya, meron siyang maliit na airplane. Pinupuntahan niya yung mga tribo. At nag-hire sila ng salita ng Panginoon. And then, pinag-away sila ng isa eh. So kaya pinatay yung piloto, yung born again, yung missionary. Nandun yung kanyang pamilya din. Pinatay siya. Pero nung mamatay, yung missionary na yun, may nakita yung mga pumatay na mga angels at kinuha yung mga kaluluwa. Ang nagpatotoo rin nito, yung mismo pumatay kasi na-born again. Ito kasi siya, ito lang, para maintindihan natin. Ito isa sa mga, yung word na, anyone endure to the end. Sino mang manatili hanggang bukas, maliligtas. Nakwento ko lang ito sandali. Asa na YouTube yan, isang airplane na maliit na kulay dilaw. Kalimutan kong pamagat nun. Umiyak ko nung mapalagyan. That's the true to life story about the missionary. Karoon siya ng burden sa isang lugar. Dinala niya pamilya niya. Pagkatapos, nangaral sila doon. Tapos meron doon isang mga katutubo na nag-report ng iba. Kaya nag-ayos yung mga katutubo, siguro yung mga nag-observe pala, pinatay siya. So, and it so happened, pagkalibig sa kanya, umuwi yung bata. Tapos bumalik ulit kasi yung burden nalipat doon sa asawa. So, ang hirap na, no? Ang bumalik yung asawa at yung anak. At yung anak, binata na.
So hindi pa niya alam kung sino pumatay. Basta itutuloy lang yung vision ng kanyang magulang na lalaki. So tuloy siya. Nabulag ngayon yung pumatay. Nagkakaroon ng mga gawain. Kaya itong pumatay, ano siya, yung hindi siya makakali. Nasa loob niya yung lihim, yung itinatago na siya ang pumatay doon sa tatay at ang babait ng nanay at saka anak, ang bait sa kanya. Kumbaga, parang siya yung right hand na. At talagang na-spirit filled na yung pumatay. So, ginawa ng pumatay dahil hindi niya makayanan yung conviction. Isinama niya yung anak doon sa ilog kung saan niya pinatay. At doon, ikinuwento niya lahat kung paano niya pinatay. Habang kinukwento, nanginginig yung lalaki, yung binatang anak. Kinuwento din niya na merong mga nilalang na puting-puti na ilakyat yung kaluluwa ng kanyang mga kasama pa rin missionary. Hindi lang tatay niya, kundi may mga kasama siya missionary. Kaya naniwala siya na merong angel, merong langit, itong pumatay. E di, nag-face to face na sila. Tapos yung flesh at saka spiritual, yung isang batang lalaki na naglalaban, yung old nature at saka yung ang hirap na nag-stand siya. Pagkatapos, kinuha niya yung sibat. Lumuhod na yung pumatay. Humarap siya. Yung sibat, naka-umang na ganyan. At sino man pumatay na nabor na din, tinaas na lang ang kamay na ganyan. Nanginginig nanginginig at lumuluha. Parang nasa kalagitnaan siya ng paghihiganti at ito ay na-born again. Kumbaga, anak ko na ito sa pananampalataya. Bunga ito ng tatay ko. Naglalaban. Pagkatapos, ang ginawa ng lalaki, yung born again, yung anak ng missionary, binitiwan niya si Balat. Niyakap niya. And then, natanggap niya, dinala niya sa Amerika, yung pumatay, pinag-aaral sa Bible School. Sinuportahan, bless them. Diba? Sabi ng Bible, pinag-aaral sa Bible School, pagkatapos, ibinalik doon sa mission at siya ang pastor. And sometimes we do not understand the love of God. Kaya nga, kung itatapo ka sa tatmos o itatapo ka sa isang pagsubok na hindi mo naiintindihan muna. But syempre, it is painful but purposeful. Masakit doon sa anak, pero may haluin. Pero may story ka na sa gitna ka, itatarak mo, gaganti ka. Flash yun eh. Pero nakikita mo naman na ito yung isang pagpapalala. Hindi na siya alipin. Sabi ni Paul kay Philemon, hindi na siya alipin, kundi kapatid mo na sa Panginoon. Kaya kasi si Onesimus, escape yan tumakas kay Philemon eh. Si Philemon, amo ni Onesimus servant. Napunta siya kay Paul, si Onesimus. Naborn na din, ibinalik ni Pablo kay Philemon. Sabi niya, kung meron man siyang utang, sa akin mo singilin. Kasi may utang ka rin sa akin. Parang gano'n yun. Parang Diyos Ama. Di ba? Diyos Ama. Tapos na magitan si Jesus. Yung Ama, magaling si Philemon. Si Pablo, si Jesus. Kung may utang siya, sa akin mo singilin. Kaya ang ganda lang sa Isaiah. Isang aklat na yan, Book of Philemon. Please, I advise you to read this book. No? Ang ganda niyan. So, maraming ganyan. Yung itong, alam ko pa talagang they will suffer because of Christ. Yung isang basa kong missionary, ginutun yung daga. Kasi, ginutun yung daga. Tapos isinuot sa isang kawayan na nakaharap. Tapos itinapat sa tiyan ng missionary. Siya nagutun yung daga. Hindi naman makakabalik yung daga. Malambot yung laman. Bukas. Yung isang missionary na nangangaral sa tribo. Yung iba maganda nangyari. Lalasonin na kayong lahat, hindi mamamatay. Mag-convert yung isang buong tribo. Yung isa, yung asawa niya, sinaksak sa tayo na lagusan.
Siyempre mapatay. Pero pang mga missionary, dinalakan yung paa at saka pinatakbo sa dagat. Ang hirap nun, tayo, nagutom na tayo, backslide na tayo. Diba? Nawala ka ng trabaho, nabigo ka na, nagka-problema ka na. Isipin mo yung torture, kaya the martyrs, no? Isipin mo yung naganap sa kanila. Matindi yun. Hindi ka na nabigyan ng coke, ayaw mo na. Tisod ka na. So, isipin natin yung nakaraan ng ating forefather. Yung mga nauna sa atin, yung 1400 years, 15, 16, 17, 1800 years. Tayo 19. Isipin natin yung mga nauna. So, nakita ni John. So, biski sa Revelation, nakita niya rin yung mga martyr din doon. Nag-martyr din sila, kaya lang, konting palo na yun. Di ba, minsan ito pa, meron kasi saya, no? Yung mga Romano, tuwan-tuwa sila pag may dugong tumatalsik. Uhulin nila isang kongregasyon. Alam mo, naglalaman ng 50, 40, 20. Ilalagay nila sa gitna ng arena. At saka pakakawalan nila ang leon. 40, 50, 30 leon. At sasabihin sa kanila, deny Jesus. This is the martyrs. And then they start singing a song dun sa krus, at the cross. They will sing how great thou art. Diba parang hapon, if you remember, this is the true life story. Parang hapon, isang church ang nag-worship at pagkatapos, yung machine gun ng hapon, itinutok doon sa ano. At hindi kayo lumabas, susunugin namin ang church na yan. At yung pastor doon, umawit sila lahat. Hindi sila lumabas. Kasi pag lumabas, patay din sila. Machine gun eh. And they start singing a song at the cross. Then, sino na pala yung church building? Matay sila lahat. Because they preserve their faith. Kaya faith natin, this is very important in life. Okay, verse 11, and the white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Ibig sabihin, meron pang iniintay at marami pang martir na iniintay na maganap ito. Ay, isa pa lang natin, ha? Di ba? Merong tayong mga nababalitaan sa ibang bansa. Let us pray for India. Isang buong Diba, naka-televise pa yan. Sa YouTube, pinapakita. Sinisindihan yung mga born again Christian. So, meron, mga sinabi, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Okay? Yan yung magaganap. No, sa panahon ng fifth seal, pinapakita ng Panginoon na mula noon hanggang ngayon, talagang hindi nga nakuha ng Diablo si Jesus, pero ipinagpatuloy niya, kinukuha naman niya ngayon ng church ang kanyang pinapersecute. Kaya persecute, that's a part. Okay? Yan sinasabi ng Bible. Now, let's look, ika-anim na tatak, the sixth seal. Nakita ko nang buksan niya, verse 12, ang ika-anim na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. Wow! Now, there will be a shaking event, the world shaking event, at ang araw ay umitim. Okay? Nawala. Na para eclipse. Umagang tanghaling tapat, dumilim. Umitim na gaya ng isang magaspang na tayong buhok na maitim. At ang buwan ay naging gaya ng dugo. That's the 16. Naging dugo yung buwan. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa. Sa earth, mga bituin, ayan yung mga asteroid, no? Yung mga pera-peraso na, hindi naman nakikita ng scientist na mayroong mga nahuhulog talaga. Yung nakikita natin bulalakaw.
yun ay siya nagbabagal. Sobrang bilis. No, pagpasok mo sa gravity, yung law of gravity, pagpasok nun at saka yung kanyang bigat, napakatuloy nun. No? Parang ano yun naglalagablag yun. Buti no, habang papalapag siya, lumilit naman yun, palit ng palit yun. Halimbawa, ang nahulog, sila ka ng isla, diba, sila ka ng Luzon, ay pumiraso, sila ka ng Luzon. O di pagpasok doon sa gravity from universe, pagpasok sa gravity, hindi nga sa ating bumabagsak umahaging lang, nakikita na natin, guhit na lang. So magkakaroon ng laglag ng bituin sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang bungang bubot pagka hinaampas ng malakas na hangin. So marami. Sa tribulation, marami, hindi lang isa, hindi ka mag-aabang ng bulalakaw. No, sangkatutak, nakikita natin, napapanood natin, no? Gumaganyan, bumabagsak. Di ba? The end of the world. Mga pinikula, makikita niyan. Ang langit ay nahawig gaya ng isang lulong ang naklat kung nalulon at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinakatayuan. No? Kumbaga, yung island sa Jan, magugulat ka. Kumbaga ganito nagkaroon ng pagitan yung Luzon, yung Metro Manila, nagkaroon ng pagitan. Pagkatapos, mayroong isang island na pumwestro. Ganun. Parang nangyari yan, no? Nagkaroon ng dagat sa kalagitnaan. Ayan, sabi ng Bible, ang bawat bundok at pulo ay naalis bidong sa sobrang lakas. No? Yung tidal wave because of earthquake, at the same time because of asteroid, they will create tsunami. So sa lakas na tsunami, ay ito may nag-practice dyan sa atin, dito sa ang tawag yan, sa Mall of Asia, na magkakaroon dyan ng isang malaking tsunami. Papasok yan. So, mapapansin natin, ito ay talagang totoo na magaganap, maalis, no? Mangyayari ito. So, ano mangyayari sa mga tao, mga natitira? 1/4 ay natanggal na tao. Pagkatapos, meron pang ganun. Okay, meron pa, ito pa palating. Yan sabi ng Bible. Tapos, ang asteroid, saan ka magtatago? Ay yung mga kuweba, papasukin ng mga tao yan. Okay, doon ka sa loob ng immoral subdivision. Pagtago ka doon sa LRT, kung dumaplis lang. Yeah? Okay, saan ka magtatago? Hindi pwedeng lalim ng lamesa rito. Parang mga balay, kung marami yun. Sabi ko, parang bunga ng igos na sumasambulat. Sa dami. Siyempre, ano mangyayari sa panahon na yan? So, meron ililigtas ang Panginoon, i-preserve ng mga buildings. No? Kasi gagamitin sa millennium yan. Kung siya lang, alam mo kung alin na hindi natamaan. Pero kung naging ka, automatic, wala ka dyan. Okay? Sigurado, maaling na puutang ka na ng ulo bago mangyari yan. Kung naiwan sa rapture. Or na-rapture ka na. No? Lahat po tayo ay kaya kailangan let us choose to be wise. Kanina yung bilis ko kayo ng umaga. Tanya kayo ng umaga. Totoo yun. No, let us choose the better things. No, let us choose, let us agree with God. Let us move like the Enoch Strait. Kailangan doon tayo gumalaw. At saka parable of the virgin. So, the word of God plus the oil. Para talaga it really make us shine. Yan sabi ng Bible. So, the moon become red. Kaya nakatakot na akong moon. Ngayon, ano pa lang kulay dilaw pa lang. Below to below, kulay dilaw. Pagka yan ay naging kulay dugo, nangyayari na naman yan sa ating panahon. At yan ay mangyayari ulit. Sa tribulation, papakita rin ulit ng Panginoon niya. That's the color of the blood. Okay? The seal, chapter 14, verse 1.
Dito tayo magbabakas kasi ano na tayo, overdue na tayo. Tandaan natin kung saan tayo nagtapos ha. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 140 and 4,000, having his father's name written in their foreheads. Yan. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of our salvation, in whom also after that ye believed. Okay? Ye were sealed with the Holy Spirit promise. There will be three marks that we're going to read. Number one, yung 144,000 na pinreserve ng Diyos, this is pure Jews. Wala silang tatak na 666, ang tatak nila the Father's name. Nakapreserve yun. Pangalawang may tatak, yung mga may 666. Pangatlong may tatak, yung mga may Espiritu Santo. Ayan sinasabi sa Ephesians, ha? So, Ephesians 1:13 itong binabasa ko eh. Ang pinapakita ko rito, there are three kinds of mark. Yung pangatlo, yung 666. Here is wisdom, let him have understanding, count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 636. That's we call 666. 666 is a system. Ito ay pamamaraan. Ito ay isang sistema na ibinigay ng one world government. Itinatak sa tao. Ito yung chip. Okay? The Father's name, the Holy Spirit, politician. Sa ating, ang panahon natin yan, ha? And then, the mark of the beast, which is we call the 666. Yan ang kanyang kaparaanan. To identify kung kanino ang sa kanya. Okay? Now, habang tayo natin, di pa rin natin kasi. So, naka-prepare na yung 144,000. May mga tumanggap na ng 666 tatak, no? May mga nauna na, may na experiment. No? Unang tinatake, naalala ko 1999. Si Henry Geronimo, yung ating alamin, if you remember that. Siya mismo, sinabi niya yun. Sabi niya, may nilagay na chip sa isang tilapia na malaki at pinakawalan sa laguna. Gusto nilang i-experiment na you can run, you can swim, but you cannot hide because of eye in the sky. Si Tesla, ganyan yan, ayos talaga yan. Yung mga lumalabas niya ng mga antena, o ngayon G5, palabas kayo nyo, palatingan, makakagawa na yun. Yung mga antena na naglabasan sa atin, mga antena yung nakaka-apekto sa mind, mga battery. But always pray that God protect us sa anumang makapinsala, no, sa ating mga kaisipan, sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa. I do believe that God will protect us. So, alam natin, in the last days, tayo, pag tinatakan, yan yung guide natin, Holy Spirit. We are the temple. We believe that, tanggap natin yun. At meron nga tayong conviction. At yun ay nagagano sa atin. So, ano mangyayari sa tribulation kung yung mga bagay na, ito pa lang ito nasa fifth seal pa lang tayo. No? Paano na kung yung iba pa? Diba? Paano na kung mangyayari pa yung iba? Kaya na tatak na natin, no? Meron pa isang tatak. No? Yan ay isang pangyayari ulit. Now that's the preparation. But anyway, so ito yung the first part ng ating na maranasan ng mundo. Pero siyempre sa mga tao hindi alam yun eh. Kasi ang isipan niya mga bagay na material, ng pangsarili, mga cup, yun yung hamali sa kanila, yung cup. Pero yung life, wala sa kanila. Tayo, mahalaga sa atin, yung ating life in Christ, life with God, life plus the Word of God plus the Holy Spirit. Yan, mahalaga sa atin yun. Okay? Kaya, sooner or later,
it will manifest, it will bring it to pass. Yan sabi, mangyayari at mangyayari. At hindi malayo, na hindi na malayo. Ito yung magagaling. Let's pray. Panginoon, salamat po, and we thank you again for another privilege for us to listen, to hear, to know your word, the future, about the revelation through Apostle John. Salamat po, Panginoon, and we are really in comfort. Hindi kami natatakot sapagkat ito'y talagang magaganap at in-expect na po namin ito. Salamat, yan lamang po kami sa mga panahon nito. At kami po ay patuloy sa pananalig. Ang mga kabataan po namin sa aming kapanahonan, mga isinilang ng mga 1990s, Lord, 1980s, dalangin ko po na ingatan mo po sila. Kaming lahat ay malapit at umiling ng patnubay na kami po ay ipakipaglaban namin ng aming pananampalataya. You said from your word, from multitude for heaven and earth will pass away, but the word will never pass away. Magaganap ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And